May mga sikat na gusali sa mundo na may tinatagong sikreto. Hindi ito binabantayan ng guard o nakatago sa likod ng matibay na lock. Minsan nasa likod lang ito ng pader, sa ilalim ng sahig, o sa lugar na araw-araw na dadaanan ng mga tao nang hindi nila napapansin. Pero bago tayo magsimula, huwag kalimutang i-like ang video na ito. Malaking bagay na ito para sa aming mga content creator. Maraming salamat at ngayon simulan na natin. Isa ito sa mga halimbawa. Number 5 ang tagong bomb shelter sa Brooklyn Bridge. Noong 2006, may mga trabahador na nag-i-inspect lang ng tulay. Normal na check lang sana, pero habang tinitingnan nila ang loob ng tulay, may nabuksan silang isang pinto. Pagpasok nila may nakita silang silid na halos 50 years nang walang pumapasok. Kumpleto ang laman nito. May mga kumot na nakaayos sa kahon kasama ang mga lalagyan ng tubig at mga gamot. Hindi ito mukhang luma o sira, parang bagong handa lang. May daan-daang libong emergency crackers na nakasil pa at sinasabing pwede pa ring kainin. Lahat ng gamit ay maayos ang pagkakalagay at may sariling lagayan. Hindi ito basta tinambak, maingat ang pagkakaayos. Walang duda kung para saan ang mga ito. Ang mga gamit sa loob ay galing pa noong 1957 hanggang 1962, panahon ng Cold War, kung saan takot ang mundo sa posibleng nuclear war. Sa madaling salita, ginawa ang silid na ito bilang taguan kung sakaling may malaking gulo o pag-atake. Pero matapos itong ihanda at isara, hindi na ito binalikan. Lumipas ang maraming taon, natapos ang Cold War, at unti-unti nakalimutan ang silid. Habang sa labas, tuloy lang ang buhay. Libo-libong tao ang dumadaan araw-araw sa Brooklyn Bridge, naglalakad, nagbibiyahe, nagpipicture. Pero hindi nila alam na may nakatagong silid sa loob nito. Isang silid na puno ng pagkain at gamit, handa para sa digmaan na hindi naman nangyari. Kung iisipin, hindi lang ito simpleng taguan. Pinapakita nito kung gaano kalaki ang takot ng mga tao noon. Handa silang mag-ipon ng pagkain, tubig at gamit, kahit hindi nila alam kung kailan ito gagamitin. At habang lumilipas ang panahon, unti-unting nawala ang takot na yun. Pero ang silid na natili, tahimik lang, nakatago, at halos walang nakakaalam. Karamihan ng tao noon, alam kung saan ang pinakamalapit na shelter. Pero ang kaibahan ng shelter sa Brooklyn Bridge, walang may alam na nandun pala ito. Hindi alam ng publiko, hindi alam ng karamihan sa mga opisyal, at mukhang hindi rin alam ng ibang inspektor na ilang beses nang dumaan sa lugar. Ang mismong loob ng tulay ay malaki at parang kuweba, gawa sa bato at may matataas na kisame. Itinayo ito noong 1870s, kaya kung may nakatagong silid sa loob ng pader, hindi talaga ito mapapansin. Dagdag pa dito, ang Brooklyn Bridge ay isa sa pinakasikat na tulay sa mundo. Araw-araw, mahigit 100,000 na sasakyan at libu-libong tao ang dumadaan dito. Pero sa kabila nito, hindi nila alam na may nakatagong shelter sa loob. Hanggang ngayon nandun pa rin ito, sarado at hindi bukas sa publiko. Number 4 ang basement ni Benjamin Franklin sa London. Noong December 1997, may mga trabahador na nag-aayos ng isang lumang bahay malapit sa Trafalgar Square. Habang ginagawa nila ang basement, may nakita silang kakaiba. Isang buto ng hita ng tao na nakausli sa lupa. Dahil dito tinawag ang pulis. Hindi ito normal na makita at hindi rin ito maliit na bagay. Habang hinuhukay ang lugar, mas marami pang buto ang nakita. Umabot ito sa higit 200 na piraso mula sa hindi bababa sa 15 na tao kasama ang ilang bata. Pero mas naging kakaiba ang nakita. Makikita na ginamit ang mga buto sa pag-aaral. May mga bungo na may butas at may mga buto na hiniwa. Hindi ito gawa ng kriminal. Gawa ito ng isang scientist. At ang bahay na iyon ay nasa 36 Craven Street, ang dating tirahan ni Benjamin Franklin, na tumira doon ng 17 years mula 1757 hanggang 1775. Ang paliwanag dito ay isa sa mga kakaibang bahagi ng history ng medicine. Ang anak ng may-ari ng bahay, si Polly Stevenson, ay nagpakasal sa isang batang doktor na si William Hewson. Isa siyang magaling na scientist at hinahangaan pa siya ni Benjamin Franklin. Si William Hewson ay nag-aaral kung paano gumagana ang dugo at ang loob ng katawan. Pero para maipakita at maituro ito, kailangan niya ng totoong katawan ng tao. Dito nagkaroon ng problema. Noong 18th century sa London, halos bawal ang paghiwa ng katawan para pag-aralan. Pinapayagan lang ito sa mga kriminal na naparusahan at kakaunti lang ang ganong katawan. Kaya ang ginawa niya, nagtayo siya ng sariling maliit na school sa basement ng bahay. Sa kabila nito, kailangan pa rin niya ng katawan. Kaya malamang kumuha siya sa mga taong naghuhukay ng libingan o sa ibang paraan na hindi legal. Pagkatapos niyang gamitin ang mga katawan, hindi niya ito pwedeng itapon basta-basta.
Kaya ang ginawa niya, inilibing niya ang mga natira sa ilalim ng hardin ng bahay. Dagdag pa dito, malaki ang chance na alam ito ni Benjamin Franklin. Kilalang kilala siya sa pagsuporta sa science, kaya mahirap isipin na hindi niya alam ang nangyayari sa sarili niyang tirahan. Ang mga buto na nakita ay may malinaw na marka ng pag-aaral. May mga bungo na binutasan, mga buto na maayos na hiniwa, at may bakas pa ng mercury, isang chemical na ginamit ni Hewson sa kanyang mga eksperimento. Ibig sabihin, hindi ito isang beses lang nangyari. Matagal itong ginagawa bilang seryosong pag-aaral sa katawan ng tao. Hindi ito basta eksperimento lang, planado at paulit-ulit itong ginagawa. Pero sa kabila nito, natigil din ang lahat. Namatay si William Hewson noong 1774 dahil sa infeksyon habang nagtatrabaho. Noong 1775, umalis si Benjamin Franklin pabalik sa Amerika. Pagkatapos nito, naiwan ang lugar. Hindi ito nabuksan at matagal itong nakalimutan. Nagpalit-palit ang may-ari ng bahay. Pero walang nakakaalam tungkol sa ilalim ng lupa. Hanggang sa 1997 may trabahador na naguhukay at natamaan ng isang buto. Doon lang ulit nabuksan ng sikreto. At ngayon ang ilan sa mga butong iyon ay makikita na sa museum sa 36 Craven Street, nasa likod ng salamin, bilang tahimik na paalala ng isang lihim na matagal nang nakabaon. Kung titingnan, parang normal lang ang bahay. Walang kakaiba sa itsura. Pero sa ilalim, may nangyayari na hindi alam ng ibang tao. Isang lugar na ginagamit para sa pag-aaral, pero hindi pwedeng ipakita sa lahat. At sa tagal ng panahon natabunan na lang ito ng lupa at nakalimutan. Hanggang sa may isang simpleng paghuhukay ang nakadiskubre ulit nito. Ang lalaking nasa $100 bill, si Benjamin Franklin, ay tumira ng halos 20 years sa bahay na may lihim sa ilalim. Sa ibabaw, normal na bahay lang. Walang kakaiba sa itsura. Pero meron palang ibang nangyayari at hindi ito alam ng karamihan. May isang anatomy school na tahimik na nag-aaral ng katawan ng tao gamit ang mga paraang hindi dapat malaman ng iba. At ang ebidensya, nakatago lang sa lupa sa hardin sa buong panahon. Number 3, ang secret platform sa New York City. Sa ilalim ng isa sa pinakasikat na hotel sa mundo, ang Waldorf Astoria, New York, may isang lihim na daanan ng tren na halos walang nakakaalam. Ang hotel na ito ay tinuluyan ng maraming naging presidente ng United States simula pa noong panahon ni Herbert Hoover. Pero may lihim sa ilalim nito. May isang private na riles na konektado sa Grand Central Terminal. Dito makakarating ang isang tren nang hindi nakikita ng publiko. May elevator pa na sapat ang laki para maisakay ang isang kotse. Sa kabila nito, hindi ito ginawa para sa normal na pasahero. Ginawa ito para sa mga VIP, mga taong gustong dumating nang hindi nakikita. Pinakasikat na gumamit nito ay si Franklin D. Roosevelt. Noong 39 years old siya, nagkaroon siya ng sakit na polio at hindi na makalakad. Pero sa panahong iyon, hindi normal na ipakita ang ganitong kondisyon sa publiko. Kaya sinikap niyang itago ito. Halos walang larawan na naka-wheelchair siya. At ang mga reporter noon, kusang hindi siya kinukuhanan ng ganong sitwasyon. Dahil dito kailangan ng espesyal na paraan para hindi siya makita ng tao. Hindi ito madaling gawin. Maraming taong kailangan. At lahat dapat tahimik. Isang mali lang, pwedeng malaman ng iba. Kapag pumupunta siya sa New York, hindi siya dumadaan sa normal na istasyon. Sa halip, doon dumadaan ng tren niya sa lihim na daanan sa ilalim. Doon inilalabas ang kanyang kotse mula sa tren. At mula doon, direkta siyang pumapasok sa hotel nang hindi nakikita ng kahit sino. Sa madaling salita, may isang buong sistema na ginawa para lang maitago ang isang sikreto. Hindi ito simpleng daan, pinag-isipan ito. May tamang oras, may tamang galaw para walang makakita. At hanggang ngayon nandun pa rin ang daan na iyon. Tahimik, nakatago at halos walang nakakaalam. Si Franklin D. Roosevelt at ang kanyang kotse ay sabay na ipinapasok sa malaking elevator sa ilalim. Mula doon diretso silang umaakyat papunta sa garahe ng Waldorf Astoria. Paglabas niya, dumadaan siya sa isang pribadong pinto. Tinutulungan ng kanyang mga kasama at saka sumasakay ng elevator papunta sa kanyang kwarto. Lahat ng ito nangyayari sa ilalim ng lupa. Tahimik, hindi nakikita ng publiko. Habang sa ibabaw normal lang ang takbo ng lungsod, hindi alam ng mga tao na dumarating na pala ang isa sa pinakamakapangyarihang tao sa mundo. Sa kabila nito, hindi lang ito simpleng pagpasok. Malaki ang effort para maitago ang kanyang kondisyon. Nagkaroon siya ng polio noong 1921 at mula noon hindi na siya makalakad ng mag-isa. Pero sa kabila nito, naging presidente siya ng 4 na beses, pinakamarami sa kasaysayan ng Amerika. Pinamunuan niya ang bansa sa panahon ng Great Depression at World War II
At habang ginagawa niya ito, pinanatili niya ang imahe na malakas at normal ang kanyang kalagayan. May kasunduan pa noon ng mga reporter na huwag siyang kuhanan habang tinutulungan o naka-wheelchair. Sa libo-libong litrato niya, halos wala kang makikita na nasa wheelchair siya. Dagdag pa dito, pati ang United States Secret Service ay tumutulong para harangan ang mga kamera. Kahit ang mga bisita mula sa ibang bansa sinasabihan para hindi sila mag-react. Bawat galaw niya, kung paano siya tatayo, hahawak o babati, planado lahat para magmukhang normal. At habang nangyayari ang lahat ng ito, ang lihim na daanan sa ilalim ay nandun pa rin hanggang ngayon. Bahagi pa rin ito ng riles ng Metro North Railroad. Ginamit din ito ng iba pang kilalang tao sa mga sumunod na taon. Posible rin itong gamitin bilang emergency na daan para sa mga leader kapag may mahalagang meeting sa lungsod. Sa madaling salita, hindi ito simpleng lihim na lugar. Isa itong buong sistema na ginawa para maitago ang ayaw ipakita sa publiko. Mula pagdating ng tren hanggang sa pagpasok sa hotel, maayos at tahimik ang lahat. Walang nakakakita, walang nakakapansin. Parang normal lang ang lahat pero may nangyayari na hindi alam ng karamihan. Araw-araw, libo-libong tao ang dumadaan sa harap ng Waldorf Astoria. Tumitingin sila pataas sa isa sa pinakasikat na gusali sa mundo. Pero hindi nila alam na kung titingin sila pababa, may lihim na daanan ng tren sa ilalim. Isang lugar na ginamit para tahimik na makapasok si Franklin D. Roosevelt, ang leader na nagtaguyod sa Amerika noong World War II. Number 2, ang underground lake sa Paris. Sa ilalim ng isa sa pinakasikat na opera house sa mundo, ang Palais Garnier, may isang lihim na lawa. Hindi ito design lang. Hindi rin ito simpleng baha. Isa itong tunay na imbakan ng tubig, malalim, madilim at tahimik. Matatagpuan ito ilang metro sa ilalim ng stage. Ginagamit pa nga ito ng mga bumbero sa Paris para mag-training sa pagligtas sa ilalim ng tubig, lalo na sa madilim na lugar. Dagdag pa dito, may nakatira raw doon na malaking isda na inaalagaan ng mga staff. At ang mas nakakagulat, kung aalisin ng tubig, gagalaw ang buong gusali sa taas. Sa madaling salita, mahalaga ang tubig na ito para manatiling matibay ang opera house. Dito rin nakuha ang ideya ng The Phantom of the Opera na isinulat ni Gaston Leroux noong 1910. Pero sa kabila nito, hindi katang-isip ang lawa, totoo ito. Nagsimula ang lahat noong 1861 nang sinimulan ni Charles Garnier ang paggawa ng gusali. Habang naghuhukay sila, may natuklasan silang tubig mula sa ilalim ng lupa na hindi mawala-wala. Kahit pa gumamit sila ng mga makina para alisin ito, patuloy lang itong bumabalik. Kaya sa halip na alisin ng tubig, gumawa sila ng paraan para gamitin ito. Gumawa sila ng malaking imbakan ng tubig sa ilalim ng gusali para kontrolin ang pressure at panatilihing matibay ang buong structure. Sa madaling salita, ang problema ay naging solusyon. Dahil dito may nakatagong lawa sa ilalim ng Palais Garnier. Tahimik, madilim at mahalaga sa buong gusali. Hindi ito ginawa para maging kakaiba. Ginawa ito dahil kailangan. Pero dahil nasa ilalim, naging misteryo ito sa iba. At hanggang ngayon nandun pa rin ito. Tahimik at nakatago. Sinabi ni Gaston Leroux sa simula ng kanyang libro na may basehan ng kwento. Hindi totoo ang phantom bilang tao, pero ang lawa sa ilalim ng Palais Garnier ay totoo. Dagdag pa dito, parang maze ang loob ng gusali. Maraming daanan at mga tagong daan na hindi alam ng karamihan. Habang tumatagal, may mga kwento na lumabas. May mga bagay na hindi maipaliwanag. Kaya mas lalo itong naging kakaiba sa mga tao. May ilang kakaibang nangyari rin doon noon. May dancer na nasunugan ng costume. May stage worker na natagpo ang patay pero hindi alam kung saan galing ang tali. May isang misteryosong lalaki na laging nagbubuk ng parehong upuan gabi-gabi pero walang nakakakilala kung sino siya. Noong 1896, bumagsak ang isang malaking chandelier habang may palabas. May isang babae na namatay dahil dito. Dito rin kinuha ang eksena sa kwento at sinabing gawa ng The Phantom. Hanggang ngayon may isang upuan doon na tinatawag na Phantom's Box. Hindi ito basta pinapagamit sa kahit sino. Parang bahagi na ito ng kwento ng lugar. Pero sa kabila nito, hindi pwedeng puntahan ng tao ang lawa sa ilalim. Kahit ang mga staff, hindi basta pinapayagan. Ginagamit lang ito ng mga bumbero para sa training. At nang minsang sinubukan nilang alisin ang tubig, napansin nilang gumagalaw ang gusali. Kaya ibinalik agad ang tubig. Hanggang ngayon tahimik lang itong nasa ilalim. May malaking isda pa raw na paikot-ikot sa dilim habang sa taas, tuloy ang mga palabas. Number 1, ang lihim na kwarto ni Michelangelo. Noong 1975, may isang napansin sa Medici Chapel. Habang naghahanap sila ng paraan para ayusin ang mga bisita, may nakita silang kakaiba sa likod ng isang aparador.
Doon nagsimula ang paghahanap sa isang lihim na kwarto na matagal nang nakatago. Inilipat nila ang aparador at may nakita silang trapdoor. Pagbukas nito may makitid na hagdan pababa sa isang kwarto. Ang kwarto ay matagal nang sarado mula pa noong 1955 kung kailan ginamit ito bilang imbakan ng uling. Mahaba ito ng mga 10 metro, makitid at mababa ang kisame. Pagkatapos tinanggal nila ang makapal na palitada sa mga pader. Dahan-dahan para hindi masira ang nasa ilalim. Doon nila nakita ang totoo. Sa ilalim ng makapal na pader may mga guhit sa buong dingding. Hindi ito agad naintindihan. Noong una, akala nila simpleng bakas lang ng mga taong gumamit ng kwarto. Pero habang tinatanggal ang ibabaw, mas lumilitaw ang mga guhit. Hindi ito basta guhit lang. May direksyon. May mga detalye na makikita sa gawa ng isang magaling na artist. At doon nagsimulang mabuo ang hinala. Hindi ito gawa ng kung sino lang. Posibleng gawa ito ng mismong taong nagtago sa kwarto. Isang artist na kahit walang canvas, walang ilaw at walang kalayaan, patuloy pa ring gumagawa. Sa limitadong espasyo, ginamit niya ang pader bilang kapalit ng papel. At sa halip na itigil ang kanyang ginagawa, mas lalo pa niya itong pinuno ng ideya. Hindi para ipakita agad, kundi para hindi mawala. Dahil sa ganitong sitwasyon, mas lalong lumalabas ang tunay na ugali ng isang tao. At sa kaso niya, malinaw na kahit nasa gitna siya ng panganib, hindi niya iniwan ang pagiging artist. May mga drawing ng katawan ng tao sa iba't ibang pose. Sa maliit na kwarto, marami siyang nagawa. Kahit nagtatago siya, tuloy pa rin ang ginagawa niya. Ginamit ang uling at pulang chalk, malinis at pulido ang pagkakagawa. Halatang gawa ng magaling na artist. Agad napansin ng direktor kung ano yun. Halos 445 years itong hindi nakita. At malaki ang posibilidad na ang gumawa ay si Michelangelo. Dito nagsimula ang kwento. Noong 1529, ginagawa pa ni Michelangelo ang Medici Chapel. Dinisenyo niya ang gusali at ang libingan ng pamilya Medici family. Pero may nangyari. Noong 1527, sumama siya sa pagtutol sa pamilya Medici. Pinalayas sila noon sa lungsod ng Florence. Tinulungan pa niya ang depensa ng lungsod laban sa mga sundalo na pinamunuan ni Pope Clement VII na miyembro rin ng Medici. Pero hindi nagtagal bumagsak ang grupo nila. Noong 1530, bumalik sa pamumuno ang Medici. Naglabas sila ng utos na ipapatay ang mga tumulong laban sa kanila noon. Kasama si Michelangelo sa listahan. Hindi siya basta makakatakas. Kaya itinago siya sa ilalim mismo ng simbahan kung saan siya nagtatrabaho. Sa isang maliit at sikretong kwarto, sa ilalim ng simbahan na siya mismo ang gumawa. Doon siya nagtago habang hinihintay kung mapapatawad pa siya. Doon siya nagtago ng halos 2 buwan, mula bandang June hanggang October ng taon na yun. Maliit lang ang kwarto at may isang maliit na bintana na nagbibigay ng kaunting liwanag mula sa labas. Habang nagtatago siya, may dala siyang uling at chalk at doon niya pinuno ng mga guhit ang buong dingding. Nang makita ang mga ito noong 1975, napansin na kahawig ang mga drawing sa mga gawa ni Michelangelo. May mga paa at katawan na kahawig ng mga rebulto sa Medici Chapel sa itaas. May mga post na kahawig ng nasa Sistine Chapel. May mga ideya rin na galing sa mga lumang rebulto na naging inspirasyon niya. Makikita rin ng malalaking drawing ng tao kahit maliit lang ang kwarto. Parang nagdo-drawing siya para sa isang malaking simbahan, hindi para sa isang tagong silid. May mga bahagi ng katawan na iginuhit ng detalyado tulad ng kamay, paa at muka. May isang guhit na kakaiba, nakatagilid ang muka pero nakaharap pa rin sa unahan. Ito ay isang teknik na kilala sa kanyang mga gawa. Kahit mababa ang kisame, malaya siyang gumuhit. Parang hindi siya limitado sa espasyo. Hanggang ngayon pinag-aaralan pa rin ng mga eksperto ang mga guhit. May ilan na nagsasabing lahat ay gawa ni Michelangelo. May iba naman na naniniwala na may ilang gawa ng kanyang mga kasama. Pero malinaw, ang estilo, materyales at detalye ay malakas na palatandaan na siya ang gumawa ng karamihan. Ayon sa mga nakakita, ibang klase ang pakiramdam kapag pumasok ka sa kwarto. Tahimik ang loob at parang huminto ang oras. Habang nasasanay ang mata mo sa madilim na ilaw, unti-unti mong makikita ang dami ng guhit sa paligid. Parang may iba't ibang layer ang mga drawing sa dingding. Pero ang pinaka-espesyal dito, hindi lang kung sino ang gumawa, kundi kung paano ito ginawa. Si Michelangelo ay hindi basta batang artist noon. Noong 1530 siya na ang pinakasikat na artist sa Europe. Siya ang gumawa ng kisame ng Sistine Chapel. Siya rin ang gumawa ng mga sikat na obra tulad ng David at Pieta. Marami na siyang proyekto mula sa mga hari at Santo Papa. Pero sa kabila nito, nagtago siya sa maliit at madilim na kwarto.
Isang simpleng silid sa ilalim ng Medici Chapel na siya mismo ang nagdisenyo. Matapos siyang makalaya, isinara ang kwarto. Ginamit ito bilang imbakan ng uling hanggang 1955. Pagkatapos, isinara ulit at nakalimutan. Nilagyan pa ng aparador ang trapdoor kaya lalo itong hindi napansin. Lumipas ang maraming taon. Noong 1975, muling natuklasan ng kwarto. At halos 400 taon itong nakatago ng walang nakakaalam kung gaano ito kahalaga. Ngayon binuksan na ito sa publiko. Pero limitado lang ang pwedeng pumasok. 4 na tao lang bawat session at sandaling oras lang ang ibinibigay. May pagitan pa bawat bisita para maprotektahan ang mga guhit sa ilaw. Kaunti lang ang pinapayagang pumasok bawat linggo. Pinananatiling madilim ang kwarto kapag walang tao. Kailangan din magpabook ng maaga bago makapasok. Pero ayon sa mga nakakita na, kakaiba talaga ang karanasan. Isang maliit at madilim na kwarto na puno ng guhit. Lahat ginawa ng isang tao na nagtatago para sa kanyang buhay. At hanggang ngayon nandoon pa rin ang mga iyon parang hindi man lang nagbago.